Sa nakaraang video, wala nang ibang pagpipilian si Lin Tian kaya agad siyang nagutos sa Goblin King, wasakin mo ang kinalalagyan niya, ngayon din. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang Goblin King papunta sa tore kung saan nakapwesto si Emma. Sa isang malakas na pagyanig, bumulusok ang dambuhalang katawan ng halimaw sa bell tower. Gumuho agad ang isang bahagi ng istruktura, nagpadala ng matitinding pag-uga sa buong pundasyon. Kumalat ang mga bitik na parang apoy, senyales ng nalalapit na pagbagsak. Napakagatlabi si Emma habang pilit na kumikapit sa bubong para hindi mahulog. Alam niyang bilang isang archer, ang labanan ng malapitan ay tiyak na kamatayan. Sinamantala ni Lin Tian ang pagkakataon para umatake. Mabilis niyang inilabas ang kanyang crossbow mula sa system storage at inasinta si Emma. Sa isang iglap, 2 bolt ang bumulusok na parang kidlat papunta sa babae. Nabigla si Emma nang makita ang 2 arrow na paparating kasabay ng unti-unting pagbagsak ng tore sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero bilang isang bihasang mandirigma, agad niyang napanumbalak ang kanyang focus. Sa ilang magagaang talon, hindi lang niya nailagan ang mga pana, kundi matagumpay pa siyang nakalapag sa mas ligtas na lugar. Nang makita ito ni Lin Tian, hindi siya nabahala. Bagkus, ngumiti pa siya, isang ngiting pa ng kumpiyansa. Sa mga mabilis na galaw ni Emma, agad niyang naunawaan, ang tamang paraan para matalo siya ay hindi sa harapang labanan, kundi sa pagpapagod at pagkaubos ng enerhiya. Walang alinlangan, pinili ni Lin Tian na huwag umatake. Bagkus, patuloy siyang umiwas at gumalaw para mapagod si Emma. Napakagatlabi sa inis si Emma, inakalang tumatakas si Lin Tian. Hayop ka! Huwag kang otres, duwag. Sigaw niya. Itinaas niya ang kanyang bow at nagtipon ng napakalakas na enerhiya sa kanyang susunod na atake. Nagniningning ang arrow sa lakas na inilagay niya rito. Ilang sandali lang, bumulusok ang arrow patungo kay Lin Tian, taglay ang buong lakas ni Emma. Pero lahat ay ayon sa plano ni Lin Tian. Nang ilang pulgada na lang ang layo ng arrow sa kanya, bigla siyang tumalon ng mataas, at nailagan ito ng walang kahirap-hirap. Sumabog ang lupa sa tinayuan niya, iniwang may lalim na crater. Sa ilang mabilis panggalaw, muling lumitaw si Lin Tian sa harapan ni Emma. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang tumayo ng matatag. Nanginginig ang mga binti niya, at tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Naubos na ang kanyang enerhiya sa huling atake. Pilit siyang bumangon, pinipilit ang sariling magpatuloy. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, konting tiis pa, konting lakas pa. Pero hindi na niya natapos ang iniisip, nang hina siya at nawala ng malay. Nagulat si Lin Tian. Hindi niya inakalang ganoon kadali niyang matatalo si Emma. Pero bago pa man siya makapag-isip ng maayos, isang malakas na ungol ang umalangaw-ngaw. Ang Goblin King sa tabi niya ay biglang lumapit kay Emma, ang mapupulang mata nito puno ng kasabikan. Ibinuka nito ang bibig na may matutulis na ngipin, handang lumunin ng walang malay na si Emma. Ngunit agad na sumigaw si Lin Tian, tama na. Akin ang babaeng ito. Huminto ang halimaw. Tumingin ito kay Lin Tian na parang hindi kontento, pero kahit gaano pa ito kagalit, hindi nito kayang suwayan ang utos ng kanyang master. Dahan-daang lumapit si Lin Tian kay Emma. Dumilim ang tingin niya habang pinagmamasdan ng maliit at walang kalaban-lab ang katawan ng dalaga. Sumilay sa kanyang isipan ang isang madilim na ideya, isang mandirigmang gaya ni Emma, bihira at may matatag na fighting spirit. Sayang kung kakainin lang. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Emma at dinala ito sa isang liblib na sulok ng gumuho ng lungsod. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting nagkamalay si Emma, bahagyang nabawi ang enerhiya niya. Dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata, bakas ang matinding pagod. Ngunit agad iyong napalitan ng pagkabigla at takot. Sa harapan niya, naroon si Lin Tian. Gusot ang kasuotan, malamig ang mga matang tuwirang nakatingin sa kanya. Mabilis na sumiklab ang takot sa kanyang dibdib at napasigaw siya, hayop ka. Anong balak mong gawin sakin? Pilit siyang nagpupumiglas pero naramdaman niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa lupa, hindi siya makagalaw. Dahan-daang lumapit si Lin Tian, malamig ang tingin na parang yelo. Inabot niya si Emma, at lalo itong nataranta, napasigaw sa takot. Hayop ka, anong balak mong gawin sakin? Ngunit walang kahit anong sagot si Lin Tian. Tahimik lang niyang pinigilan si Emma habang ang malamig niyang tinig ay umalangaw-ngaw, puno ng kilabot. Malalaman mo rin,
Ang desperadong sigaw ni Emma ay kumalat sa gitna ng mga guho. Samantala, sa kabilang bahagi ng labanan, natapos na rin ang banggaan ng Sword Saint at ng dambuhalang toro. Sa huling malakas na atake, nagtagumpay ang Sword Saint na mapatay ang halimaw. Ngunit kahit panalo siya, hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Mas malakas ang halimaw kaysa sa inaasahan niya. Itinabi niya ang kanyang pag-aalala at nagsimulang suriin ang paligid, hinahanap ang kanyang mga kasamahan. Ngunit nang tumama ang kanyang paningin sa kinaroroonan ni Emma, tila binagsakan siya ng langit at lupa. Wasak ang anyo ni Emma, guho ang mga damit, basag ang espiritu, at ang mga matay wala ng ningning, wala ng kagustuhang mabuhay. Pero ang pinakanakakagulat, hawak ni Emma ang isang matalim at maliit na kutsilyo, handa na niya itong ibaon sa sarili. Emma, huwag! Sigaw ng Sword Saint habang buong bilis na tumakbo palapit. Pero huli na, sa isang sigaw ng matinding sakit, ibinaon ni Emma ang kutsilyo sa sarili niyang katawan. Bumukal ang maliwanag na pulang dugo at tumulo sa lupa. Nang marating siya ng Sword Saint, si Emma ay halos wala ng buhay. Agad siyang niyakap ng Sword Saint, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kaibigan. Emma, huwag kang bibitaw. Hindi ka pwedeng mamatay. Bakit mo to ginawa? Paan ng dalamhati ang mukha ni Emma, nanginginig ang labi, at sa mahinang tinig ay nagsimulang magsalita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Alice, si Marshall, at si Austin, patay na silang lahat. At ako, hindi na niya maituloy ang sasabihin, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang pisngi ng isa pa nilang kasamang si Alice. Sa huling hininga, ibinulong niya, ayokong isilang ang anak ng isang demonyo, ipaghiganti mo kami. Ang huling mga salita ni Emma ay parang punyal na tumarak sa puso ni Alice. Napaluha siya, hindi na maitago ang sakit at galit sa mga nangyari sa kanyang kaibigan. Ngunit bago pa siya makapagluksa, nagsilabasan ang mas marami pang dambuhalang Demon Bull. Pinalibutan nila si Alice. Walang pakialam ang mga halimaw sa emosyon o sa nangyari kay Emma, nakatuon ang kanilang mga mata kay Alice na parang hayop na nais lapain ang biktima. Nagtinginan ang mga halimaw, saka nagumpisang mag-usap sa mararahas na tinig. Patay na ang kanilang pinuno. At sa kanilang batas, kung sino man ang makakapatay kay Alice, siya ang magiging bagong leader. Walang patumpik-kampak, nagumpisa silang magsisigaw. Patayin! 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 Ngunit ang sakripisyo ng kanyang mga kasama ay nagliyab ng isang galit na hindi na mapapatay sa puso ni Alice. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at dahan-daang tumindig. Isang gintong aura ang bumalot sa buong katawan niya, nakakabinging enerhiya ng kapangyarihan. Isa sa mga mata niya ay biglang nagbago, naging mailap, mabangis, at nakakatakot. Ang kanyang tinig, paan ng puot at paghihiganti, ay umalangaw na parang tinig mula sa impyerno. Walang sinuman sa inyo ang dapat manatiling buhay. Nang makita niyang isa-isang nabagsak ang kanyang mga kasama sa labanan, napuno ng matinding galit ang puso ng Sword Saint. Nangako siya sa sarili, ubusin niya ang lahat ng halimaw na ito. At para magawa yun, ginawa niya ang isang bagay na hindi iisipin ng kahit sino. Matatag ang loob niyang itinarak ang dambuhalang espada sa sarili niyang katawan. Bumulwak ang dugo, umaagos ng walang tigil. Nanlaki ang mga mata ng mga sundalo, hindi makapaniwala sa nakita. Pati ang mga dambuhalang halimaw, napahinto sa gulat. Hindi nila maunawaan kung bakit sinasaktan ng babaeng ito ang sarili. Pero ang mas nakakagulat, hindi namatay ang Sword Saint. Sa halip, isang matinding gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan niya. Naging isang makinang na bowl ang liwanag iyon na yamakap sa kanya, dahan-daang itinataas siya sa ere. Nilamon ng liwanag ang buong lungsod. Sa malayo, si Faramon ay napuno ng pagtataka. Napasigaw siya, Sword Saint. Anong ginagawa mo? Ngunit sa mga sandaling iyon, pinalitan na ng gintong liwanag ang mga mata ng Sword Saint. Hindi siya sumagot. Sa halip, malamig na malamig ang boses niya nang bigla siyang sumigaw, umalis kayong lahat. Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay sa inyo. Natigilan ang mga sundalo. Nababalot sa takot, pinilit nilang tumakas kahit pagod na. Nag-echo sa buong labanan ang mga sigaw nila. Takbo! Iligtas ang buhay niyo. Mas nakakatakot pa siya sa mga halimaw. Ang pagbabago ng Sword Saint at ang kaguluhan ng mga sundalong tumatakas ay agad na nakatawag ng pansin kay Lin Tian. Lumingon siya, naguguluhan sa mga nangyayari. Nang makita niya ang Sword Saint, nanlaki ang mata niya.
May halong takot at pag-aalala sa tingin niya. Nagbago na ang Sword Saint, tila isa na siyang nilalang ng langit, may puting-puting pakpak sa likod, at nawala na ang armor niya. Mula sa sugat niya, patuloy na lumalabas ang gintong liwanag. Isinakripisyo niya ang sariling dugo para makuha ang kapangyarihang yun. Mabilis na kumalat ang gintong liwanag sa buong battlefield. Saan man ito damapo, may mga magic circle na lumitaw sa ilalim ng mga paa ng mga halimaw. Napako ang mga ito sa kinatatayuan nila. Pati si Lin Tian, hindi nakaligtas. Nakulong siya sa bilog ng liwanag at hindi makagalaw. Sa loob ng mga magic circle, parang may napakatinding puwersa ng gravity na pumipilit sa mga dambuhalang halimaw na mapaluhod. Nagpupumiglas sila, pero walang kwenta. Wala silang takas. Itinaas ng Sword Saint ang kanyang espada, handang ilabas ang ultimate technique niya, ang Transcendentier Sword Skills. Ang gintong enerhiya mula sa kanyang mga sugat ay bumuhos papunta sa espada, at sa isang malakas na hampas, pinakawalan niya ang bangis ng kanyang kapangyarihan. Yumanig ang lupa, nagsilutangan ang mga tipak ng bato, pero agad ding naging alikabok. Ang buong City of Light ay literal na nanginig sa impact. Nang hamupa ang alikabok, hati na sa dalawa ang lupa, isang malalim at napakalawak na bangin ang nabuo. Hindi mo na makita ang ilalim. Ang mga halimaw ay nagkalasog-lasog na, ang katawan nila nagkahiwa-hiwalay sa magkabilang panig ng bangin. Tahimik ang buong battlefield. Nakakakilabot ang katahimikan. Dahan-daang bumalik sa normal ang anyo ng Sword Saint, bagamat may gintong aura pa rin sa katawan niya. Malamig ang mga mata niyang tumingin sa paligid, tinitingnan kung may nakaligtas pa. Dahil sa pagsasakripisyo niya, tumaas ang kanyang combat power sa 5,000 points. Sa isang sulok ng guho, nagtatago si Lin Tian. Nakaligtas siya dahil tinarget lang ng atake ang mga colossal monsters. Napabuntong hininga siya sa swerte niya. Hindi niya maiwasang mamangha. Akala niya noon, isa lang Sword Saint ay isang swordswoman. Pero ngayon, alam na niyang isa rin itong mage, at handang isugol ang buhay para makamit ang ganoong lakas. Bumalik sina Faramon at ang ibang sundalo. Nang makita ang nangyari, napalunok si Faramon sa gulat. Gaya ng inaasahan mula sa Sword Saint na hindi kailanman natalo, tunay ngang sandata ng kaharian. Nagdiwang ang mga sundalo, masayang nakaligtas sa impyernong labanan. Pero sa gitna ng kasayahan, bigla na lang bumagsak ang Sword Saint. Lumala ang mga sugat niya, hindi na niya kayang tumayo. Pumuti ang kanyang mukha at bumula ang dugo sa bibig niya. Mabilis na bumaba ang kanyang lakas, mula 5,000, naging 2,500 points na lang. Hindi yun nakalampas sa mga mata ni Lin Tian. Napangisi siya, may nakita siyang pagkakataon. Kahit sugatan, nanatiling matatag ang Sword Saint. Tinawag niya ang mga sundalo para magtipon muli. Hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na utak sa likod nito, hindi pa natin napapatumba. Agad siyang kumuha ng isang maliit na vial ng gamot, handang inumin ito para gumaling. Pero hindi niya na nagawa. Mula sa kanyang tagwan, pinakawalan ni Lin Tian ang isang attack, isang dambuhalang Golden Whirlwind. Hindi na nakailag ang sugatang Sword Saint. Tinamaan siya ng buo, at tumilapon sa direksyon ng mga sundalo. Ang kanilang kasiyahan ay biglang napalitan ng pagkabigla at takot nang makitang nawasak ang mismong simbolo ng kanilang tagumpay. Paglingon nila sa pinanggalingan ng atake, nakita nila ang isang goblin sa bubong. Galit na sumigaw si Faramon, "Duwag! Sinugod mo kami ng patalikod." Naghanda siya ng espada at pamwesto sa harap ng Sword Saint. "Lady Sword Saint, magpahinga ka. Kami na ang bahala sa goblin na yan." Ngumiti si Lin Tian, may kumpiyansang halakhak. Mababang-mababa ang boses niya. "Ano nga yung tawag mo sa akin?" Hinawakan ni Faramon ang kanyang espada. Buong tapang siyang umatake. Demonyong goblin. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, naputol ang sigaw niya, napalitan ng daing ng sakit. Tumama ang isang palasong pinakawalan ni Lin Tian sa katawan ni Faramon, at tumilapon ito pabalik. Nanatiling kalmado si Lin Tian. Walang emosyon sa mukha, hindi yan ang tamang linya. "Ang gusto ko, yung nauna. Alam mong goblin ako, pero sinubukan mo pa rin akong kausapin." Lumapit na ang ibang sundalo, galit at puno ng determinasyon. Handang ipagtanggol ang Sword Saint at ipaghiganti si Count Faramon. Nang lilisik ang mata ni Lin Tian. Nagbago ang kulay ng mga mata niya. Agad siyang sumugod, hawak ang espada, gumagalaw na parang sayaw sa bilis at galing.
Iniiwasan ang mga atake at gumaganti ng may nakamamatay na katumpakan. Isa-isang nagbagsakan ang mga sundalo. Tumigil ang mga nasa likod. Natigilan sa takot. May isang sundalong sumigaw, "Huwag kayong matakot. Kahit hindi natin siya matalo, kailangan nating bumili ng oras para sa Sword Saint. Kung kailangan, ayalay ang puso nyo." Pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sigaw, bigla siyang tinamaan ng matinding sakit sa dibdib. Itinusok ni Lin Tian ang kanyang kamay, tumagos sa tadyang ng sundalo. Hawak niya ang puso nito, pumipintig pa. Tinitigan siya ng sundalo, gulat na gulat, at narinig niya ang malamig na boses ni Lin Tian. "Ayos, malaya ka na. Ang pusong to, akin na." Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.